Magandang umaga at maraming salamat, Governor, sa inyong magandang papakilala sa akin. Maswerte tayo ngayon at ang ganda ng ating panahon. Kahapon ay umuulan, pero pag umuulan naman ay swerte rin dahil yan ay biyaya galing sa langit. So, salamat sa inyong mainit na pagtanggap ngayong araw na ito. Napakahalaga ang araw na ito, Governor Wilhelmino C. Alvarado, sa inyong pagpakilala sa akin, sa inyong pag-imbita. Ang inyong pamilya ay isang kaibigan. Kaibigan ko, kayo ni Marivic at si Congressman na galing lang sa aking tanggapan ng isang buwan. Babati ko kay Vice Governor Daniel Fernando. Maganda ang mga sinasabi ni Gobernador tungkol sa ating very supportive na Vice Governor. At of course, si Mayor Christian Natividad, ang kanyang magulang ay kaibigan ko rin, pero hindi ko po kaedad ang mga magulang. Kaya lang maaga lang po ako nagsimula sa politika. Yun. At sabi ni Mayor, nung ako pala'y unang-unang senador, 1998. At in fact, dito si President Estrada, hindi ba? But he was campaigning for me when he was 20 years old. Para ba ang sakit na siya youth leader ko, na ako'y third term na, hindi, biro lang. Kasi sabi ni Mayor, meron siyang letrato daw namin na gusto niyang papirmahan. Sabi ko, kunin mo sa bahay mo, pipirmahan ka, nice. And now, he is a mayor, and I said, Governor, Mayor, at sa lahat po ng ating mga mayors, Mayor Ambrosio Cruz, the President of the League, kung ano pong mapaglilingkod ko, kayo po ang nakakaalam ng pangangailangan ng inyong syudad, ng inyong mga bayan, ng inyong lalawigan. Bilang chair ng Finance Committee, ay tumutulong po tayo sa mga miyembro ng gabinete at mga ahensya ng gobyerno, gaya ng NHCP, nabanggit po ni Engineer Candido Castro, na pati ang Antique, ang aking lalawigan po, ay may proyekto gaya ng inyong magandang mga gusali at saka museo para sa legislative building. Siya nagpaalala sa akin, kaya binanggit ko rin ngayon. Kaya ako'y natutuwa na tayo ay nandito ngayon. Kanina po, maaga ako dumating 7:15. Ako'y nagpunta sa Casa Real, ang inyong museo, at mamaya I look forward to seeing your museum here. At bagamat alam ko na, naalala ko lang lalo at nangilabot ako nung binigyan ako sa inyong libro ng mga representante na sa kotse linagay. Can you get a copy of the book? Ng mga delegado at representante ng Malolos Congress. Dalawa pong lolo ko ang nandun. Siya Benito Legarda, bagamat hindi diretsong lolo, ay kamag-anak po ng aking ama at lolo. Pero ang diretso kong lolo na ama ng aking lola ay si Ariston Helia. At isa po siya sa 97 delegates in the 1898 Malolos Congress. Kaya ako'y very proud, tuwang-tuwa po ako na pagbigay sa akin ng libro, bagamat alam ko na yun at sinasabi ng lolo ko, ngayon talagang na-realize ko, they're only 97 and they crafted the first Philippine Constitution. And I'm so glad. Ariston Helia from Pandan, Antique. Taga doon po ang aking ina. Ang anak po niya ay si Carmen Helia Bautista. Yun po ang lola ko. Ang anak po ni Carmen Helia Bautista ay si Bessie Bautista Legarda. Ang anak po niya ay si Loren Helia Bautista Legarda ng Pandan, Antique, kaibigan ng Bulacan, ng Malolos. At binabasa ko kanina, so naiisip ko ang lolo ko 100 years ago tumuntong dito sa Bulacan at sa Malolos. Kaya lalong naging masaya ang aking paggunita ng ating Independence Day celebration today. Hindi pa po yun ang aking speech. Yan po ay appetizer pa naman. Ito, can you show the picture of ito? Of course, you won't see it, pero tuwan-tuwa po ako, 97 lang sila. Pero sa lahat po ng letrato, ang pinaka hindi maliwanag o malabo na letrato ay lolo ko. Siguro po, hindi mahilig magpa-picture. Or hahanap ngayon ako. Pharmacist. My lolo was a pharmacist, but he was also elected as the delegado ng Antique. Born in Pandan, Antique on February 22, 1869. Studied at the College de San Juan de Letran. Earned the title of professor in 1886 and graduated
in 1895 with a degree of licentiate in pharmacy in 1895, elected representative of Antique to the Malolos Congress. I'm very proud of that. At sana po ay magkaroon ng sister city or sister province ang ating lalawigan. Sasabihin ko po kay Governor Rodora Cadiao na Regional Development Council Head ng Region 6 at sana po pumayag si Governor Alvarado na siyang magkakaroon ng pagkakaisa ang isang probinsya sa Kabisayaan sa Panay at dito po sa inyong napaka-historic province. At historic tayo pareho dahil yung 10 datu po ng Borneo ay unang tumungtong din sa San Jose Antique, si Datu Sumakwel. Kaya our provinces are very historic. So, I would like to read my prepared speech because it really looks back on our history as a nation. Simula ng ating makamtan, ang ating kasarinlan, ay dumaan po tayo sa iba't ibang pagbabago ng ating bayan. Iba't ibang pinuno, iba't ibang pagsubok hanggang ngayon. Iba't ibang desisyon na patuloy na sumusubok, nagpapatatag at bumubuo sa ating bansa. Itong simbahan ng Baraswin ay simbolo ng pagbabago. Ang mga kaganapan sa makasaysayang lugar na ito, ang pagpupulong ng unang kongreso na aking binanggit, ang pagbalangkas ng konstitusyon ng Malolos, ang pagpapasinaya ng unang Republika ng Pilipinas, ito'y mga hudyak ng panibagong simulain na patuloy na bumubuhay sa gusaling ito. Ang tema sa ating pagdiriwang ngayon ay pagbabagong sama-samang balikatin. Sa ating watawat ay nakaukit ang 8 sinag ng araw na kumakatuwan sa 8 bayan na namuno sa pakikidigma sa banyagang mananakop. Simbolo ang araw ng liwanag na gumabay sa atin patungo sa kasarinlan. Ngunit hindi mabubuo ang kalangitan kung wala ang mga bituin na patuloy na magliliwanag maging sa pinakamadilim na yugto ng ating kasaysayan. Ang 3 bituin na sumasagisag ng Luzon, Visayas at Mindanao ang patuloy na magpapaalala sa atin na tayo ay iisang bansa, may pagkakaiba man sa kultura, sa pananalita, sa tradisyon, sa paniniwala, tayo po ay patuloy na pagbubukbuklin ng ating kasaysayan bilang Pilipino. At dahil nabanggit ko ang Luzon, Visayas at Mindanao, maski iba't ibang religiyon o paniniwala, gusto kong banggitin ang mga nagbuwis ng buhay sa Marawi. Ang ating 13 Marines at yung 11 na na-airstrike last week. Let us dedicate today's Independence Day celebration to those who have invested their lives so that we would have freedom, not just for Marawi, but for the whole country. At sana ang ating pagkakaiba ng reliyon ay paniniwala ay hindi maging sagabal sa ating pagkakaisa bilang bansa. Kamakailan din ay pinunsad ng ating NEDA or National Economic Development Authority ang ating Philippine Development Plan. Ang ating Philippine Development Plan ay nagbabalangkas ng isang roadmap hanggang 2040. At ang 3 haligi nito ay pagbabago, patuloy na pag-unlad at malasakit. Bagamat lahat ito ay mahalaga, sa 3 haliging ito, sa aking tingin, masasabi ko po, ang malasakit ang pinakamahalaga. Dahil kung tayo po ay may malasakit sa ating kapwa, gaya ng ating mga veterano nagmalasakit po sa atin kaya sila'y lumaban nung panahon nila. Kung tayo may malasakit sa ating trabaho, hindi tayo malilate sa ating mga tanggapan, hindi tayo gagawa ng anumang katiwalian, tayo ay magsisipag at maglilingkod bayan. Malasakit sa ating kalikasan, hindi tayo kailangan magputulang puno, kundi hindi tayo magtatapon ng dumi o ng plastik sa mga estero at sa kanal at sa mga ilog para hindi magbaha. Tayo ay mag-iingat at susundin ang ating mga batas ng kalikasan. Malasakit sa ating bansa, tayo ay hindi lalabag sa ating mga security measures. Tayo ay magkakaisa bilang Pilipino. Kung meron tayong malasakit, ay magkakaroon tayo ng pagkakauwan.
unawaan. Ang malasakit ay isang napakagandang salitang Pilipino na nangangahulugan ng pagbibigay ng paghahalaga sa kapakanan hindi lamang ng ating sarili, kundi ng ibang tao at ng nilalang. Ang ating mga bayani, walang duda na lahat sila ay matatapang. Ngunit malasakit sa taong bayan, kapwa, at sa inang bayan ang nagpatatag sa kanilang adikain na tuluyang makamtan ang ating kalayaan. Ngayon, malasakit din ang isa sa mga haligi ng ating pag-unlad. Ang ating bansa ay mayaman sa kultura mula sa iba't ibang lalawigan at mahigit 100 pangkat etniko. Iba't ibang tradisyon, kaugalian, sining, alamat, paniniwala. Lahat ng ito ang buo-buo sa ating ang ating kultura, ang ating yaman, ang ating likas yaman, ang ating pagka-Pilipino. Mahirap, ngunit hindi imposible na makamit natin ang tuluyan at pangkalahatang pag-unlad. Hindi dapat maging hadlang ang ating pagkakaiba sa pagkakaisa. Ito'y instrumento upang lalo pang payamanin ang ating kalinangan at pamana. Dapat tayo'y magkaisa at saan man tayo nanggaling, lahat tayo ay pinag-isa ng ating masalimuot na kasaysayan ng kolonisasyon dati at nang lumaon ang tagumpay ng pakikibaka patungo sa kalayaan na ngayon ay ating ginugunita. Mahaba pa ang ating kasaysayan. Marami pang mga hamon at suliranin ang patuloy na susubok sa ating demokrasya, sa ating soberenya. Ngunit kung sama-sama natin itong babalikatin, patuloy na sisikat ang araw at magniningning ang mga bituin sa ating watawat. Tayong lahat ay Pilipino. Ito ang yaman at pamana na ating tinanggap nating para makamit natin ang ating kalayaan. Sana po sa araw na ito, sa ating magandang Independence Day celebration dito sa Malolos, ay ipagdasal natin at suportahan natin ang ating mga tropa sa Marawi at sa buong Mindanao. Nagpapasalamat din ako sa ating mga kapulisan ng Bulacan para panatiliing mapayapa ang Malolos at ang buong Bulacan at ang buong rehiyon. Wala pong mangyayari kung tayo'y mag-aaway-away. Importante po bilang isa sa pinakamayamang bansa sa mundo, sa 100 milyong Pilipino, sa 30 million hectares ng Philippine Archipelago, na ubod ng yaman ang likas yaman, upod ng yaman ang ating kabundukan, upod ng galing ang Pilipino, lalo na pag siya'y napupunta sa iba't ibang bansa, lalo na ang karagdagang area na ating nakuha, yung Benham or Philippine rice. Kaya walang dahilan po para maging mahirap ang Pilipino. Ang mahalaga lang po ay tayo'y magkaintindihan, and let our diversity be the tool for our unity. Let not our differences in religion or in beliefs be the dividing force that will divide us as a nation. On the contrary, it brings about our richness, our ethnicity, and our differences brings about the wealth of our nation. Sa pagkakataong ito, ako po'y nagpapasalamat ng uli kay Governor at sa lahat po ng ating mga lingkod bayan na nandito po ngayon sa inyong pag-imbita sa akin. At bagamat hindi po ako madalas makarating ng Bulacan dahil sa dami po ng trabaho sa Senado bilang chairman ng inyong Committee on Finance, chairman ng Committee on Foreign Relations, chairman ng Committee on Climate Change, at napakarami pong iba pang mga responsibilidad, ay kayo po hindi ko nakakalimutan. At isang text lang po ay maaari po tayo magkita, at hiniling ko po kay Mayor at kay Gobernador kung ano po ang kailangan ninyo, infrastruktura man o scholarships o ano man, ay iparating lang po yun sa akin. Ang magandang balita po, ngayon Hunyo, lahat po ng mga estudyante of college age ay libre na po ang ating college education sa mga state universities and colleges. Napasa po natin ang batas. Kaya pag feeling po kayo ng SUC, isumbong nyo sa akin dahil naglaan po ako ng 8.3 billion na pondo sa CHED
para po sa lahat ng ating state universities and colleges sa tuition. Ngunit sa ating pinasang batas po, the free college education, para po sa Oktubre hanggang sa next year, hindi lang po 8.3 billion, over 50 billion po ang ilalaan ko po sa next year para pati ang dormitoryo at ang mga miscellaneous expenses ay makover po sa ating state universities and college. Marami pa po akong mga napondo, pero hindi po siguro ito ang pagkakataon para sabihin lahat. Gusto ko lang po iparating yan dahil Hunyo po ngayon para hindi po magbayad ang ating mga estudyante sa mga state universities and colleges. Again, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Happy Independence Day. Isang makakalikasang umaga sa ating lahat.